daw po ako, isusunod niya daw po yung pamilya ko at yung mga pamangkin ko. Mas pinili ko na lang pong manahimik kaysa isunod ko yung mga pamangkin ko na ganun gawin. At sabi po niya, kapag daw po ako nagkapatid, isusunod niya daw po yun. Muntikan niya na po magala yung kapatid kong bunso na 6 years old dahil hindi po ako pumayag. Dahil sa pagsabi ko po na ayoko, muntik na po nilang galawin yung kapatid ko. Kaya mas pinili ko na lang po na ako na lang yung ganunin nila. Ayoko pong maranasan ng kapatid ko yung mga naranasan ko po ngayon. At yung anak niya naman po is inaabotan niya po ako ng 100. Binibigyan niya po ako ng bulaklak. Pero hindi po ako napayag. Hindi ko po kinukuha yung pera. Inaabot ko ng anak niya. Si JR naman po, ganoon din po. Sinachat po ako sa social media. Sabi niya po, punta daw po ko dito. Bali, tatlo pong bahay yon. Yung isa po bahay namin, yung isa naman po is bakante. Yung isa po bahay po nila. Bali po, yung isa pong bahay doon is tambayan lang po nila. Bali, bahay po yun ng principal namin noon sa school. Tapos hindi na po nila tinirahan. Ginawa na lang po nila pambahay yung bahay na yun. At yung anak niya naman po na si KR, sinachat po ako sa Facebook ko, napunta daw po ako dito, naantay niya daw po ako. Pero hindi po ako pumupunta kasi ayoko po. Yung dalawa ko pong account is hindi ko na po ma-open. So, di pa po sapat yung evidence ko. Yung isa po, ang anak niya na si William, nag-chat po sa akin na napunta daw po ako dito, antay niya daw po ako. Pero hindi pa talaga ako pumayag. Tapos yung January 29 po, is birthday po ni Kuya Tom. Nakita niya po ako doon sa nilabas ng school. Bali, dinala niya po ako sa Kiela Lodge. Total po yun. At doon niya po ako ginalaw. At doon niya po ako inaabotan ng 350 pesos. Pero hindi ko po tinatanggap yun. Every month, year, may nangyayari po sa akin. Sa buong taon po, may nangyayari po sa akin. Nagpa-medical na po kami, pero no injury. Nagpakuha na po ako ng blood, pero hindi ko pa po nakukuha. Wala din po akong abogado. Ayoko lang po na maunahan kami at makawala yung tatlo. Gusto ko lang po mabigyan ng aksyon at mabigyan po ng hustisya sa loob ng 9 years na pagtatahimik ko. Alam ko po na hindi lang po ako yung biktima nito. Marami din po na biktima yung tatay nila na si William from San Pascual. Kaya lumalapit po ako kay Sir Rocky Tulfo na sana mabigyan po ako ng aksyon at sana matulungan po ako na makulong po yung tatlo at ayoko na po ito maulit sa mga ibang babae na nangyayari sa akin ngayon. Sadyang hindi ko na po talaga kaya, nagsumbong na po ako kasi pati po yung pag-aaral ko is papabayaan ko na po, lagi na lang po akong uma-absent, lagi na lang po ako natutulala. At always ko po yun naiisip kung bakit sa akin nangyayari yan, hindi ko naman po talaga yun gusto yun. Opo, sa loob po lang ng 9 years na hindi po ako nagsumbong, mali-mali na po ako doon. Sadyang natatakot lang po ako. Ito lang po February 21, nagsumbong ako 2020. Kasi may pinag-aaralan po namin sa AP. Yung po yung nalaman ko na kailangan daw po magsumbong kapag ginanon na. Alam ko pong malaking kasalanan po talaga yun.
Pero sana po matulungan niyo ako na mabigyan ako ng aksyon sa pag-asa po sa akin ng tatlong mag-aama. At sana po mapansin po ako ni Sir Rapi Tulfo dahil hindi ko na po talaga alam yung gagawin ko. Lumapit na po kami sa may piskal pero wala pa din po nangyayari. Noong October 12 po, nakatatlong balik po kami sa may piskal. Sabi daw po nun, bumalik na lang daw po kami uli. Natawagan na lang daw po uli kami. Pero parang wala po nangyayari. At parang ang tagal po ng proseso. Gusto ko lang po ma-actionan agad. Sana po matulungan niyo po ako na mapansin ni Sir Rapi Tulfo. Ayun lamang po. Maraming salamat po. God bless.